Kung isa ka sa mga batang gumagamit ng lapis para i-rewind yung cassette tape, o kung alam mong matitegi na yung Tamagotchi mo kapag di mo pinakain ng 3 oras, this video is for you. Dahil ngayon, babalikan natin ang 8 pinakausong gadget at laruan noong dekada 90. Shout out sa mga batang 90s dyan. Number 8, Tamagotchi, ang digital pet ng bayan. Naalala mo pa ba ang stress kapag namamatay ang alaga mong itlog? Huwag ka, dahil ang Tamagotchi ang unang virtual pet ng maraming bata noong 90s. Papakainin mo, lilinisin mo yung pupu, patutulugin mo sa tamang oras. Kung hindi mo ginawa yan, deads. Made in Japan ang Tamagotchi. At noong 90s, kapag may Tamagotchi ka sa school, automatic sikat ka. Number 7, Pogs o Tex. Literal na cardboard lang yan. Pero noong 90s, pag wala kang slammer o wala kang koleksyon ng text, nako out ka sa tropa. May Pogs na may NBA, anime, cartoons, at minsan may sariling ranking ng forma. Laro lang kung laro, pero proud ka pag yung tira mo tumumba lahat. Parang chess, pero pang kalye na edition. Number 6, roller shoes o yung sapatos na may gulong. Alam mo ba nung 90s, yung mga teenagers noon, ang mga sapatos nila na pinangmomall nila, roller shoes o yung mga sapatos na may gulong. Ang roller shoes ay fashion meets function. Pag inangat mo paa mo at gumulong ka sa hallway, bigla kang naging instant bida. At kung wala kang roller shoes noon, siguro hindi ka pinagpapawisan sa PE. Number 5, brick game. The OG handheld console. Di mo kailangan ng Nintendo Switch noon para ma-addict. Basta may brick game ka noong 90s, solve ka na. Ang mga laro sa loob ng brick game, Tetris, tank, car racing, space shooter, minsan pa nga 5 games lang yung nasa loob ng brick game, pero hayok na hayok pa rin ng mga batang 90s noon. Number 4, Song Hits Magazine. Bago pa ang lyric video sa YouTube, song hits na ang sagot ng 90s. Actually, bibisitahin mo pa nga yung tindahan noon para bumili ng pinakabagong issue. Para lang malaman mo kung ano ang top 10 latest hits ngayon dito sa Pilipinas. At actually, hindi lang lyrics yung matatagpuan sa magazine. Pati guitar chords matatagpuan doon. Kaya nauso din sa mga kabataan noon yung nagigitara. Number 3, family computer. Bago pa man nagkaroon ng PS5, may Famicom na o family computer. Sino ba naman ang hindi lumaki sa Super Mario Brothers, Battle City, Contra, at syempre Duck Hunt? Kahit yung baril hindi accurate, basta tumama kahit papaano, happy ka na. Number 2, Sony Walkman. Bago pa nauso noon ng Spotify, may cassette tape pa. At para mapakinggan yan, kailangan mo ng Walkman. Pop in mo ang side A, click play, tapos tahimik ka mag-e-emote sa jeep. Wala pang shuffle-shuffle nun, walang playlist, pero solid pa rin ang vibes. At syempre, dapat may dala ka laging ballpen, pang rewind kung malobat. Number 1, Game Boy. Kung may Game Boy ka noong 90s, automatic elite ka. Kahit pa black and white lang, basta may Tetris o Pokemon Red, boss ka na ng classroom. Pwede mong dalhin kahit saan, sa school, sa CR, sa ilalim ng kumot habang nagtatago kay mommy. Ito ang gadget na pinag-ipunan, iyakan, at pinangarap ng bawat batang 90s. Grabe no? Ang mga simpleng bagay na to noon, ngayon, puro nostalgia na lang. Pero kahit low-tech na sila, high level ang saya naman ang naihatid nito sa mga batang 90s. 7 hayop na namatay dahil sa kanilang sariling gawi. Una, pagong. Kapag ang isang pagong ay hindi sinasadyang tumihaya, napakahirap para dito na bumalik sa tamang posisyon. Dahil dito, madalas itong mamatay sa gutom o kainin ng mga mandaragi. Pangalawa, pufferfish. Ang pufferfish ay pinapalaki ang kanilang katawan bilang depensa laban sa mga predator. Ngunit kung minsan, sila'y labis na lumulobo na nagreresulta sa kanilang pagkasakal at kamatayan. Pangatlo, lalaking redback spider. Alam ng lalaking redback spider na pagkatapos ng pakikipagtalik, siya ay kakainin ng babaeng gagamba. Sa kabila nito, tinatanggap niya ang kanyang kapalaran alang-alang sa reproduksyon. Pang-apat, ahas. Kapag matindi na ang gutom at walang ibang pagkain, may mga ahas na nagkakamaling isipin na ang kanilang sariling buntot ay pagkain. Kapag kinagat nila ito, madalas itong humahantong sa kanilang pagkamatay. Pang-5, tupa. Ang mga tupa ay may matinding likas na ugali ng pagsunod sa kawan. Kapag may isa sa kanila na nahulog sa bangin, madalas ay susunod ang iba na nagiging sanhi ng sabayang pagkamatay ng marami. Pang-6, kambing. May ilang uri ng kambing na, kapag nakakaramdam ng panganib, ay bigla na lamang tumitigas ang mga paa sa labis na pagkabigla. Sa halip na tumakbo, sila'y bumabagsak at nagiging madaling biktima ng mga mandaragi. Pang-7, lalaking praying mantis. Madalas mamatay ang lalaking praying mantis matapos makipagtalik dahil kinakain sila ng babae pagkatapos nito. Sa kabila ng kamatayan na halos tiyak, hindi nila mapigilan ang matinding pagnanasa na magparami.
Bakit nga ba binubuksan ng mga diver ang ilang sea urchins para pakainin ang mga isda habang nagaani sila? Sa totoo lang, isa itong uri ng kalakaran sa ilalim ng dagat. Kumalat na ang balita sa mga bahura na kayang buksan ng tao ang mga sea urchin. At kapalit nito, nakakakuha rin ng masarap na parte ang mga isda. Dahil dito, mismo ang mga isda ang gumagabay sa mga diver papunta sa mga sea urchin. Sa tulong ng mga lokal na guide na ito, madaling nakakatagpo ang mga diver ng malalaki at matatabang sea urchin. Kapalit ng tulong, binabasag nila ang ilan bilang bayad o guide fee para sa mga isda. Pero may isang isda na naiiba ang dahilan, hindi pagkain kundi paghihigante. Ito ang damselfish na tinatawag ding magsasaka ng bahura. Ang tirahan nito ay gawa sa lumot at maliliit na organismo. Pero lagi itong sinisira ng mga sea urchin na kumakain ng lumot. Galit na galit ang damselfish sa mga sea urchin, pero wala itong magawa laban sa kaaway na puno ng matutulis na tinik. Araw-araw nitong nililinis ang paligid, pero bumabalik pa rin ang mga sea urchin gabi-gabi. Hanggang sa dumating ang mga diver. Ngayon, hindi lang paglilinis ng bahura ang nagagawa ng mga diver, sila rin ang nagbibiyak sa mga kinamumuhian ng damselfish. Kaya tuwing makakita ng diver ang damselfish, tuwang-tuwa itong lumalangoy paikot para bang sinasabing,